Okay, good morning everyone. Good morning po sa inyo lahat dyan. Good morning. Apo, nandito po tayo muli sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. I will be live on our FB private group para po masubaybayan po tayo sa Facebook page. Okay, I'll choose the page. Is the online study. Okay, get ready. We will live now on our, okay. Okay, so now we will continue on with our series on the biblical history. Nandito po tayo ngayon sa chapter 27, verses 18 to 33. Ito po ang ating pag-aaralan. I hope we can get this for 30 minutes or so. Let's see if we can come up with time. Okay, bago po tayo manalangin, I'd like to welcome those who are following our FB page in our study. You're welcome po at bago tayo manalangin, nandito po yung prayer thought po natin. Sabi po rito, trembling with astonishment and distress, the blind old father learned the deception that had been practiced upon him. His long and fondly cherished hopes had been thwarted, and he keenly felt the disappointment that must come after his elder son. Yet the conviction flashed upon him that it was God's providence which had defeated his purpose and brought about the very thing he had determined to prevent. He remembered the words of the angel to Rebekah, and notwithstanding the sin of which Jacob was now guilty, he saw in him the one best fitted to accomplish the purposes of God. While the words of blessing were upon his lips, he had felt the spirit of inspiration upon him. And now, knowing all the circumstances, he ratified the benediction unwittingly pronounced upon Jacob. I have blessed him, yeah, and he shall be blessed. So dito po ay ating matunghayan na nanginginig siya sa nangyari na nalaman niya yung talagang paglinlang sa kanya na kung saan ang blessing ay napunta kay Jacob at nahadlangan ang matagal niyang panukala, no? Na kung saan ay nais niya na mabigyan ng blessing ang kanyang panganay na anak. Ngunit kanyang naalala na mayroong sinabi ang anghel na kung saan ay sabi na ang panganay ay magsilbi doon sa bunso, sa pangalawa. So, at nakita na ito ay providensya ng Panginoon na hindi matuloy ang kanyang panukala na ang nais niya talaga ay yung panganay ang mabindisyonan at mapagpala. Ngunit ito ay nakita niya sa kanya na ang pinakaangkop na kanyang maisakatuparan yung kalooban at layunin ng Diyos. At yun ay habang kanyang iniisip ay talagang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na ang pangyayaring ito ay pinaintulutan ng Diyos
upang maganap ang kanyang kalooban. Na pinagpala niya nga si Jacob at sabi niya ay ganun nga ay pagpalain si Jacob. Okay? So ito po ang ating idalangin na atin pong maintindihan yung panukala ng Diyos, ang mga kasunod na mga talata dito sa ating pag-aaral ay mapapansin po natin na ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay. Na bagamat mayroon po tayong mga plano sa buhay, ay ang Diyos ang siyang naglalatag o nagbibigay ng katuparan po. Kahit ilang beses man ang pagpapala ni Isaac sa kanyang mga anak ay hindi pa rin po may sa katuparan yun kung hindi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Okay? So tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli. Sa umagang ito, kami po lubos na nagpapasalamat na ginising po kami taglay ang buhay at kalakasan. Ngayon ay nais po namin na ibalik sa inyong papurit pasasalamat na muli kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita. Nawa ang inyong banal espiritu ang siyang lumukob sa amin. Dahil wala po kaming kakayanan na unawain ang mga bagay na ito at maunawaan at maisa kabuhayan namin ang mga leksyon naming matutunan dito sa inyong mga salita. Naway patuloy na ang basbas ninyo ang siyang aming maranasan, kasama na po ng aming mga kapatiran na sumusubaybay po ng live na presentasyon na ito na hindi po ako mabisa sa mga bagay na ito, ngunit kayo po ang siyang magtataglay ng kapangyarihan na inyong ipagkaloob upang lahat kami ay matuto sa inyong salita. Amin pong pinasalamatan lahat ng inyong kagandahang loob sa inyong bayan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, now dito po tayo sa verses 18 to 27. Okay? Handa po tayo sa pagbukas ng ating Bible para po mabasa natin itong Biblia, no? Sa biblical history po natin dito sa chapter 27 verses 18 to 27. Ibinigay niya ang masarap at siya'y lumapit sa kanyang ama at sinabi, "Ama ko." Sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka ngayon, umupo at kumain ka ng aking usa upang ako'y mabasbasan mo." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't napakadali mong nakakuha, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang nagbigay sa akin ng tagumpay." Sinabi ni Isaac kay Jacob, "Anak ko, lumapit ka rito at hahawakan kita kung ikaw nga ang aking anak na si Esau hindi. Lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinawakan siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang kanyang kamay ay kagaya ng mabalahibong mga kamay ng kanyang kapatid na si Esau, kaya't siya'y binasbasan ni Isaac. At sinabi niya, "Ikaw nga ba ang aking anak na si Esau?" At sinabi ni Jacob, "Ako nga." Sinabi niya, "Dalhin mo na sa akin upang makakain ako ng usa ng aking anak upang mabasbasan ka." Nilapit niya ito sa kanya at kumain siya at siya'y dinalhan niya ng alak at siya'y uminom. Sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Anak ko, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin." At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. Siya'y binasbasan at sinabi, "Ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon." Okay. So dito po ay
isang paglilinlang na kung saan tahasang sinabi din ni Jacob na siya nga si Esau. Ah, parang makita natin dito na dahil doon sa pagkabulag o hindi pagkakita, hindi madilim ang paningin ni Isaac, ay naging kwan po yun, naging daan na itong paglinlang at pangyayaring ito ay naganap, ano? Na alam ni sa pagkakilala at pagkaalam ni Isaac ay ang boses ay si Jacob, ano? At to confirm sa kanyang agam-agam ay sinasabi ni Jacob na siya ay si Esau. So isang paglilinlang na tahasang ginawa ni Jacob ito. At ang sabi po rito, I am Esau, your firstborn. Sometimes it is difficult to discern a lie, minsan ito napakahirap talaga na alamin or malaman yung sinungaling, ano? And whether a statement is seen or not comes back to the question of intent. But other times it is not difficult at all. And here Jacob clearly lied to his father. So ito po yung makikita po natin na talagang ito ay pagsinungaling sa kanyang ama. Kaya nga po ay itong mga kaganapan dito sa kasaysayan sa Biblia ay minsan ito po yung makakasabi po tayo, bakit nangyayari po yun sa mga anak ng Diyos? Okay? Ngunit ganun pa man ay atin pong tinitingnan na ang bawat tao ay meron pong tendensiya na magkamali at magkasala. At this point of time, Jacob used a lie just to fulfill the intent ng kanyang ina. Dahil ito po ang intensyon ng kanyang ina na kung hindi po sinabi ng ina na there is a blessing that will be bestowed upon Esau, then hindi po naganap ito. At ito plano ni Rebecca at ni Jacob to deceived na dahil hindi makakita ang kanyang asawa, ay ginamit po ito na siya ay magluluto ng kambing nga yung nabanggit doon sa unang mga talata. Ngunit ang nais po ni Isaac ay usa. Na kung saan ay nais niya na maglaro at magkaroon ng game, habol-habulan. Siyempre, pag mag-hunt ka ng usa, ay yan po ay isang masilan, na mahirap na mangyari, ano. At napansin ni Isaac na ang dali naman ng paghuli niya ng usa at pagluto, ano. So ito ay napapansin ni Isaac na ganun na lang kadali itong pagluto at paghatid nitong pagkain. At kaya nga po isang paglilinlang na mayroong agam-agam si Isaac na hindi ito si Esau. At ngunit in his confirmation ay nagsinungaling itong si Jacob. Because the Lord your God brought it to me. So he uses the name of the Lord, that purpose na kung saan ay sa madaling panahon ng paghuli niya ng usa. Ibig sabihin ay ginamit niya yung circumstansyang yun na naging batayan ng kanyang pagsinungaling, na dahil sinabi na magkaroon po ng paghuhuli ng usa, ay it is naganap na ganun na lang kadali ang kanyang pagluluto at pagdala nitong pagkain na ninais ni Isaac na makain. So Jacob here ay
hindi nag-hesitate, na i-credit lahat ito sa Diyos. Ibig sabihin na as part of his deception, ay ginagamit niya ang pangalan ng Panginoon. At kung sa katotohanan, ay ganun nga po ang kalooban ng Diyos, na kung saan ay pinahintulutan po ito ng Panginoon na maganap, dahil ito po ay nakikita na ng Diyos. There's God's providence na mas masigit na kaaya-aya itong si Jacob na magkaroon ng blessing kaysa kay Esau. At mapapansin yan in that time as we continue on. Ay sa last chapter ng ating pag-aaral ay at the age of 40, ano pong nangyari? Si Esau nag-asawa ng 2 taga-Hittites. So yun po ay lubhang nagpalungkot kay Isaac at Rebecca. Na kung saan ay hindi po nila kagustuhan yun. At yun nga po ay doon napatunayan na tama lang ang desisyon ni Isaac, na kung saan ay bagamat ginamitan po siya ng deception o paglinlang sa kanya, ay ganun pa man ay there is a realization, and the reality is it was the will of the Lord, no? Okay, so Jacob could do this because his only concern was for what worked. Since he rightly knew that God wanted him to have the birthright, he justified any lie or other sin to committed in the pursuit of the birthright. He likely did so, telling himself that it was all for a righteous cause. So, mayroon pong justification of the means. Ang means niya po to achieve doon sa realidad na gusto ng Diyos ay yung deception. Okay, he deceived and it is a means, but he justified na ito ay kalooban ng Diyos. Okay, so it was the will of the Lord na mangyari nga po ito, na ang birthright ay nasa kanya, dahil doon pa lang sa prophecy na sinabi po ng anghel kay Rebecca na magkaroon po siya ng anak na 2 nations will grow in her womb. One will be greater and the other is weak. And the firstborn, ang panganay, ay magsilbi sa kanyang pangalawang kapatid o the bunso. Okay? So ito po yung circumstansya dito sa bahagi ng history na ito. Jacob probably used the promise and calling of God as an excuse for sin. Minsan ito po ang nagaganap, nangyayari din, na we excuse the will of the Lord, na maari na ito ay kalooban ng Diyos. He justified it to himself by saying his sinful conduct acted towards the fulfillment of the promise of God. Dahil mayroon pong promise ang Panginoon at nakikita po yan ng Panginoon na magaganap. Kaya nga po, nagkaroon ng paunang pangyayari. Yun ay providential din. Providential that it fulfills the will of God. Na yun po ay kalooban ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid ay makikita natin na there are people who may use lie, tulad po kay Rahab. Rahab, she lied, pero it saved life. Dito naman po ay Jacob lied to fulfill the will of God. Ngunit yun po ay isang pagkakamali at pagkakasala sa harapan ng kanyang ama na si Isaac.
Yun po ay human discrepancy or pagkakamali at pagkakasala po na wala po silang tiwala sa bawat isa. Dahil si Isaac ay mayroong panukala na i-bless nga po yung panganay. At narinig po yun ng kanyang asawa, Rebecca. At yun nga po ay nagplano na ito ay mangyari na dapat ay si Jacob ang magkaroon ng pagpapalang ito. Okay? Sabi rin po sa confirmation ni Isaac, "Are you really my son Esau?" So it is, kasi may agam-agam po siya na narinig niya ang boses. Yung pananalita ay kay Jacob, pero nung hinawakan po niya ay kamay at napansin niya na kay Jacob dahil pinasuot po siya ng damit na sinuot at the best suit na ginagamit po ni Esau. So ito po ang isa sa mga bagay na pag-fulfill doon sa kanilang panukala. Even under repeated questioning, Jacob stayed confirmed in his lie. Partially, Jacob took advantage of his father's good nature. Isaac probably would not believe that his Jacob would lie to him so repeatedly. So, may pagtitiwala siya na si Jacob ay talagang hindi lie sa kanya, magsinungaling sa kanya. Pero at this instance ay naganap nga po na kung saan ay si Jacob ay nagpakilala na siya'y Esau. At ito ay paglilinlang sa ama niyang hindi nakakita or hindi makakita. So dito mga kapatid ay marahil ay ito ay pinahintulutan ng Panginoon just to give us a lesson na kung saan ay ano ang maganap after na nagkamali at nagkasala o nag-deceive itong si Jacob. Matungayan po natin mga kapatid yung kanyang buhay, kung ano po ang resulta, what are the consequences of his deception. Na ito po ay ating matungayan sa ating pag-aaral ngayon. Na ito ay hindi matatago kailanman, kundi ito po ay ma-reveal in its true results and its essence. Okay? Now, basahin po natin ang verses 27 to 29. The blessing is given to Jacob. At siya'y lumapit at tumalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. Siya'y binasbasan at sinabi, "Ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan nawa ay maglingkod sa iyo at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga susumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo." Okay. So this is a pronunciation or declaration ng blessing ng Panginoon, no? Na bagamat mayroon pong agam-agam si Isaac na kung saan ay he wants to confirm that it was Esau that he wants to bless. At dito ay pinutunayan ni Jacob as a lie na kung saan ay inangkin niya na siya ay si Esau. So dito po ay ito ang naging daluyan o dahilan na kung saan ay ang blessing was actually taken through a deception. Okay? So ang nangyari, natupad po na ang blessing ay ipagkaloob kay Jacob. So and blessed him, Isaac blessed Jacob as the spiritual head of the family. Dahil yung blessing actually sa panahon ng mga Hebrew, ng mga Jews, ay kailangan po ay maibigay doon sa panganay. Kaya't nangyari po na
sa halip na ang panganay ang may blessed, ay dahil po sa deception ay naganap nga po yung blessing ay nandoon kay Jacob, yung pangalawang anak. Okay? The second twin, no? Isaac had the right, not Ismael, to pass on the blessing related to the covenant of Abraham. Alam natin mga kapatid na yung unang anak ni Abraham, sino po ba? Di po ba si Ismael? Ngunit si Ismael po ay anak ni Agar. Oh. At ang blessing ay hindi po mapasa kanya, kundi kay Isaac. So Isaac was the right person. Pero in this instance, mga kapatid, ay twin, kambal. Kambal ang kanilang anak. Nauna lang na lumabas si Esau. Ngunit mayroon po doon na kumakapit parang sabi ni Jacob doon sa loob ng kasinapupunan, dapat ako ang mauna. So ang nangyari nga po yun ay naganap nga po mga kapatid na siya nga po ang pinagpala. Okay? So the son, Jacob or Esau, who received this blessing was able to pass it on to the descendants. So, dahil kailangan po ng blessing from the father will be passed through the son, and the rightful son to receive the blessing must be truly the one that God choose. Doon pa lang mga kapatid sa prophecy nga po na ang panganay ay maglilingkod sa bunso or sa pangalawa. So yun po ay nasa propesya at yun po ay nakikita na ng Diyos. Ngunit itong lesson na ito, ang paglilinlang ay isang kaparaanan ng tao na maganap ang kanilang sarili. So that is man-centered, self-centered. At ano po ang resulta? Okay, yan po ang ating matungayan dito mamaya, no? May God give you all the dew of heaven, hamog ng blessing ng langit, of the fatness of the earth. Wow. So ang pagpapala ay ipagkaloob doon kay Jacob, no? The words of the blessing were filled with pictures of the Lord's rich bounty, and they echoed some of the words of the covenant God made with Abraham. Kung ano po ang blessing, ang pagpapala na pinagkaloob kay Abraham, ganun din po ang ipagkaloob dito kay Jacob, no? Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who blessed you. Again, it is important to see it wasn't the bestowal of these words upon Jacob that made him blessed. Instead, Jacob was blessed because God chose him long before. So, bago pa man ma-bless ni Isaac si Jacob, ang Panginoon ay alam niya na yon na mangyayari yon. So, God is the one that blessed. What mattered was that God said the older shall serve the younger. Back in chapter 25 natin pinag-aralan po mga kapatid, verse 23. Not the Isaac said, be master over your brethren. So hindi po yan sinabi na ni Isaac, kundi it was God's purpose. It was God's prophecy. Nahula na po yan na mangyayari. So God has actually foreknowledge of the things that will transpire na mangyayari. Okay? Now, dito po tayo sa yan po yung part dito ng ating pag-aaral sa chapter 27. Okay? At papansin po natin dito na kung saan ay yung nangyari
na kaganapan dito sa kasaysayan ay naganap nga po dahil kung loobin ng Panginoon na mangyari, even the sinful men, okay? Kasi ang tao naman talaga ay makasalanan at nagkakamali. Ngunit nga noon pa man mga kapatid ay it is not the deception that makes it na ang blessing ay truly welcome. But it is the prophetic declaration that is God-centered mga kapatid. Ngunit may mga lesson lamang dito na ma-learn natin na what is the result of Jacob's deception. Yan po ay ating mapag-aralan na it will be the next part of our study, the part 3. Next week po ay atin pong muling balikan and we will draw the spiritual lessons and from the spirit of prophecy, what was the result of deception that Jacob had done against his father and his brother. And this is against God as well. But God has surely blessed him, but he will suffer the consequence. Maranasan po niya yung mga kahirapan. Kaya nga po at the time na kung saan ay magkikita na sila ni Esau, there is what we call the Jacob's time of trouble. Okay, atin po yung mga ngayon sa next week po. We stopped Saturday and Sunday, and we will resume our series on Monday. Okay, I hope God blessed us as we continue on learning the lesson of the biblical history, the series that we are continuing this month. I hope we can finish the lessons and the chapters that are included here in Genesis. Okay, for our closing, let's kneel and pray. Lovingly Father, once again, we would like to thank you for giving us this privilege to learn the lesson that bagamat nangyari po sa katauhan ni Jacob ang pagsisinungaling, ngunit alam po ninyo ang mga kaganapan and you allow them to happen that we may learn a lesson of its consequences. Help us, O God, to draw this to our attention that maari na ang bunga ng kasalanan ay amin pong maranasan. Tulungan nawa kami, Panginoon, na magtagumpay dahil wala po kaming kakayanan. The center of control is in you, O God, and you are the one that makes it able that your blessings will be bestowed upon your people. So bless your people right now and help us, O God, that all things we do will be in accordance with thy will. And may everything will be granted. And thank you so much. At salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan ninyo na aming nalalasap at nararanasan. At patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, at binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. God bless. And may His continual blessings and providence will be upon us. Sister Marian, thank you. God bless. Okay, bye. Bye po. Okay.